Hello, kamusta tayo lahat? I praise the Almighty God, the Creator of heaven and earth, for there is no one like our Father. He is meek, He is humble, He is merciful and full of grace. He is faithful to us, and He will never leave us nor forsake us. And that's the reason why He sent to us our Savior, our Redeemer, the only mediator to the Almighty God, Jesus Christ, Yeshua, the commander of the army of the Almighty Father, the man clothed in linen with an inkhorn, because He's the one writing our names in His book of life. He's the King of Kings and the Lord of Lords. And He is also our friend. And He's the one who introduced us to our Father. And so now we have a hope in the future because of Jesus Christ, because of His precious blood. And His precious blood will never lose its power. And I also thank the Holy Spirit for always guiding us, showering us with blessings upon blessings. In the name of Jesus Christ. So last time we read Numbers chapter 17 and Numbers chapter 18. So sa Numbers chapter 17, yung staff or rod ni Aaron ay nagkaroon ng bulaklak at bunga, almonds. Among the 12 tribes na mayroong staff or rod, ang pinili ni Almighty Father once and for all para ipakita sa mga Israelites na ang pinili niya na high priest at priest ay sa lineage or descendants of Aaron. Kaya yung staff ng bawat tribe, may representative yon, inilagay sa testimony sa Tabernacle of Meeting, and then kinabukasan yung staff ni Aaron ang may blossom kahit na dried na yon. As proof na si Aaron ang pinili ni Almighty Father, kasi nagkakagulo ang mga Israelites, hindi nila matanggap na si Aaron at saka si Moses ang nangunguna sa kanila, kasi ang akala nila whims lang or sila lang mismo ang pumili sa sarili nila. Akala ng mga Israelites na si Moses lang ang pumili sa sarili niya. Hindi nila alam na ayaw naman talaga ni Moses. Pero si Almighty Father ang pumili. At si Aaron ang pinili niya na maging speaker ni Moses. Dahil nga si Moses, siya ay meron siyang speech impediment. Bulol, no? Or utal-utal si Moses. So yung descendants ni Aaron ang magiging high priest tsaka priests. Pero hindi lahat ng Levites ay magiging priest or high priest. Kaya yung staff ni Aaron nagbud, nagblossom at nagkaroon ng bunga, proof yon na siya ang pinili ni Almighty Father, yung kanyang descendants.
Dahil noon pa man, yung mga tao gusto na makipag-agawan sa power. Gusto nang makipag-agawan sa pagalingan or kung sino ang famous or kung sino ang magkakaroon ng pinakamadaming wealth. Up to now, ganun pa rin ang mga tao, away-away. Kung sino ang magiging leader, kung sino ang pinakamagaling, kung sino ang pinakamayaman. Nilakala ng mga Israelites, yung mayaman si Moses at saka si Aaron. Yun lang ang akala nila kasi wicked yung hearts nila. Yung kanilang insecurities, yung kanilang mga isip, wickedness. Kaya yung nasa isip nila, ibinabato nila kay Moses at kay Aaron. Dahil sila mismo, ganun ang kanilang ugali. Selfish sila. May nasakyan ako dati na na grab car. Sabi ko doon sa driver, sa politics, lahat ng mga politicians, nagnanakaw, corrupt. Tapos sabi niya, ako rin, pag nanalo ako, kung sakali man, magiging corrupt din ako eh. Aminado, yung grab driver na magiging corrupt din siya. At least siya, aminado siya, no? Kasi ganun lahat ng ginagawa ng mga politicians. Kahit sa barangay, ganun pa rin ang ginagawa. Kahit sa family, ganun pa rin. Kasi nga selfish. Greedy ang tao. Mawawala lang ang kanyang selfishness at greediness kung susundin niya si Jesus Christ. At magkakaroon siya ng fruits of the Holy Spirit. So naliwanagan na ang mga Israelites na si Moses ang pinili ni Almighty Father at si Aaron ang high priest at ang descendants niya ang magiging priests. Ngayon dito naman sa Numbers chapter 18 yung duties ng priests tsaka ng Levites. Kung ano ang dapat nilang gawin. Ang mag-attend ng needs ng mga priests ay ang mga Levites. Sila ang magsaserve. Tutulungan nila, i-assist nila. Dahil nung time na si Aaron, ang high priest, ang mga priest, ilan lang? Si Ithamar, at saka si Eleazar. And then nung nawala si Aaron, ang pumalit sa kanya ay si Eleazar. So yung mga Levites, gift yon ni Almighty Father para sa mga priests. At hindi pwedeng makalapit ang hindi Levites or hindi sila pwedeng mag-assist sa mga priests, yung mga outsiders, yung mga hindi Levites. And then yung support sa mga priests, yung mga offerings, no? Yung heave offerings, grain offering, sin offering, every trespass offering. Yon ay binibigay ni Almighty Father para sa high priest and priests. Yung firstborn ng man, yun ay i-redeem pati yung firstborn na unclean animal. Pero pag clean yung animal, hindi na kailangang i-redeem kasi pag clean yung animal, yung firstborn nila, holy. Ibig sabihin, no, malinis na mga animals, yung cow, sheep, or goat. At yung heave offerings na ino-offer ng mga Israelites, ibibigay sa sons and daughters or ipapakain, pwedeng mapakain.
yung heave offering. Yun ay covenant of salt. Ibig sabihin, set in stone na yon. Usapan na yon. Pero, yung mga priests, at saka high priest, wala silang mamanahin na land. Kagaya ng mga Levites, wala silang land. Kasi ang inheritance ng high priest, at saka ng priest, si Almighty Father. Pati na ang mga Levites, ganun din. Kaya nung dumating sila sa land of Canaan, sa land flowing with milk and honey, walang ibinigay na lupain para sa tribe of Levites. Dahil anywhere pwede silang tumira sa common land sa loob ng kinasasakupan ng 12 tribes. Ano ang tithes? Yung tithes mapupunta sa Levites, hindi sa priest, hindi sa high priest, kasi yung offering, yun ang sa high priest and priest. Yung tithes sa Levites. Ngayon, asa na yung mga Levites ngayon? Wala na, di ba? At nung nandun na sa 1 Kings and 2 Kings, tsaka sa 1 Chronicles and 2 Chronicles, 1 Samuel and 2 Samuel, yung tithes na binabanggit doon for the Levites, for the orphans, for the widows, and for the strangers. Hahati-hatiin. Dahil wala silang walang sumusuporta sa kanila. Yung tithes, yung pang-support sa mga walang lupain, sa mga taong mahihirap. And then yung tithes of tithes, ibibigay naman yon 10% ng 10%. Yung 10%, may 10% yun. Yun naman ang mapupunta sa high priest at saka sa priest. So maliit na porsyento lang ang mapupunta sa high priest at saka sa priest. Ang mapupunta, tsaka yung offering sa kanila din, sa high priest. Pero yung tithes, kanino? Sa Levites, strangers, widows, and orphans. Kaya wag niyong pilitin ang mga tao hingan ng tithes. At ano ang sabi ni Jesus Christ? Sa Mark chapter 12 verse 41 to 44, kahit gaano kadami pa ang ibigay na pera ng tao kung sila ay hindi sumusunod kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, bali wala yun. Wala yun sa dami ng ibinigay mo. Nandun nakalagay sa puso kung ano ang nasa puso mo, yun, dun tumitingin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Our whole being, hindi pera. Dahil si Almighty Father, hindi niya kailangan ng pera. Si Jesus Christ, hindi niya kailangan ng pera. Kayang mag-provide ni Almighty Father out of nothing. Gaya nga ng mundo na to, saan gawa tong mundo na to? Just by His words. Kaya hindi lang hihingi ng pera si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Dahil nasa New Covenant na tayo, New Testament na, at ang High Priest natin ay si Jesus Christ in the order of Melchizedek. Tapos kung matatandaan natin, kung matatandaan natin no, 1 Samuel chapter 2 verse 12, si Eli may anak siya. Si Hophni and Phinehas, mga wicked na anak yon. Priest sila, no? Pero wicked. Kaya pinatay sila ni Almighty Father. Tapos kaya kinukuha nila yung hindi dapat. Kasi kung ano ang kinuha mong meat, yun na yung sayo. At saka dapat, yung mga Levites, may process pa yun na ginagawa sila. Pero ang ginagawa ng mga anak ni Eli, sa 1 Samuel chapter 2, kinukuha yung hilaw. Yung raw meat.
Imbis na boiled meat, gusto nila ibang luto, namimili pa. Eh, ayaw ni Almighty Father ng ganon. Dahil hindi yon ang nasa usapan. Ang usapan ay usapan. Ngayon dito tayo sa Numbers chapter 19. Yung law of purification. Itong law of purification sa Numbers chapter 19, hindi lang to basta ceremony. Hindi lang to basta pakitang tao. Yung mga ginagamit dito, may mga cleansing properties, literally. Yung water dito na purification water, merong kasama yun na abo or charcoal. Yung alam natin na yung charcoal, nakakapaglinis yun, nakakatanggal ng lansa. At saka lahat ng mga bagay na create ni Almighty Father, halaman, merong mga, iba-ibang mga specialization or properties na makakatulong sa tao. Kaya ayaw ni Almighty Father na ipaghalo-halo ang plants sa animals. Yung wool at linen. Yung wool, sinisimbolize nun yung animals. Yung linen, sinisimbolize nun ay plants. Hindi pwedeng ipag-mix yung mga DNA, kung ano man ang gagawin. Hindi pwede. Dahil perfect yung environment natin. Perfect ang ginawa ni Almighty Father. Ginagawa natin, iniba natin. Kaya nangyayari sa atin, ang daming mga may sakit. Hindi gumaling. Akala ninyo gumagaling, hindi gumagaling. Nagiging stagnant lang or nag-stay lang sa katawan natin yung mga kadumihan. Literal. Dahil nagkahalo-halo na sa katawan natin. Yung mga nakakain natin, kung ano-ano man ang mga ini-ingest natin, yung mga naamoy natin, naghahalo-halo na, yung mga sa environment natin. Na nandito naman sa Bible, yung sinasabi ni Almighty Father, hindi natin naiintindihan, hindi natin sinusunod, matigas ang ulo natin. So, umpisa natin, Numbers chapter 19. Now the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, "This is the ordinance of the law, which the Lord has commanded, saying, Speak to the children of Israel, that they bring you a red heifer without blemish, in which there is no defect, and on which a yoke has never come." Red heifer, cow to na kulay brown, reddish brown. Yung ginagawang karne norte. Kasi yung mini-milk natin na cow, kulay brown, black and white, no? Yung kinukuhanan ng gatas, yung usually nakikita natin dito sa internet. Yung cow naman na red heifer, reddish brown to, unblemished, batang female cow. Na walang defect or blemish. Ibig sabihin, walang sugat, kumpleto ang mga parte ng katawan, maganda, hindi bingi, hindi bulag, no? Walang depekto sa katawan. Yun ang ibig sabihin, yung buntot maayos, hindi pugot, walang defect. At walang yoke pa na nailalagay sa likod. Kasi usually yung cow nalalagyan ng yoke yon. Yung nakalagay dito sa likod para maghila ng mga bagay or pagtrabahuhin, no? So, ito ay batang babaeng cow na perfect. You shall give it to Eleazar the priest, anak ni Aaron si Eleazar, that he may take it outside the camp, and it shall be slaughtered before him. So, i-slaughter yung heifer sa labas ng camp.
Dapat nandun si Eleazar. And Eleazar the priest shall take some of its blood and with his finger and sprinkle some of its blood 7 times directly in front of the tabernacle of meeting. Kukuha ng dugo ng heifer or red heifer gamit ng kanyang finger at i-sprinkle niya 7 times directly in front of the tabernacle of meeting. Then the heifer shall be burned in his sight, susunugin, its hide, yung balat, yung flesh, its blood, and its offal shall be burned, buo. Yung offal, ibig sabihin nun yung mga laman loob. Yung balat, yung muscle, yung dugo, pati yung laman loob. Pero yung dugo, kukuha muna ng dugo, is-sprinkle sa tabernacle of meeting 7 times. And then, pagkatapos yung susunugin. And the priest shall take cedar wood and hyssop and scarlet and cast them into the midst of the fire, burning the heifer. Yung priest yan, kukuha siya ng cedar wood, hyssop and scarlet. Ano ba yung cedar wood? Bakit kailangan ng cedar wood? Yung cedar wood, galing sa cedar tree. Ito ay merong potent antiseptic, anti-inflammatory, antifungal, and sedative properties. It is used to treat skin conditions like acne and eczema, improve scalp health, relieve joint pain, repel insects, and reduce stress, or improve sleep quality through aromatherapy. So, antiseptic siya, antibacterial, may calming effect, may inflammatory, matanggal yung maga. At pati mga insekto. Kasi nga, ano ang madumi yung heifer, no? Maduming animal, may amoy, matanggal ang lansa. Para hindi magkaroon ng mga amag-amag. Kasi may antifungal. Para malinis yung pinagsunugan. Ano yung hyssop naman? Yung hyssop, alam na natin itong hyssop, antibiotic to, matapang to na antibiotic. At pwede rin ito sa may sore throat, asthma, or ubo. Skin irritation. So respiratory support to. Expectorant, ibig sabihin yung plema na ilalabas mo. Antimicrobial and antiviral. Gamot sa herpes simplex. Sa tiyan, digestive aid. Para sa mga may gastrointestinal distress, improve liver or gallbladder function, and improve appetite. Mapampataba pala to. Ayoko na to, bawal sa At saka, nakakatreat ng wounds, bruises, skin irritations, and burns. Ang daming medicinal properties, no? Pwedeng gawin itong tea. Itong hyssop. Kainom nga mamaya. Ay, meron akong hyssop. Asan na kaya? Ay, naubos ko na ba? Naubos ko na. Tapos, yung crushed leaves, pwedeng gawing pinantatapal sa cuts, burns, or cold sores. Pwede ring ipanligo para sa may mga rheumatic pain. Ngayon, binanggit din dito yung scarlet, no? Cedarwood, hyssop, and scarlet. Ano naman ang scarlet? Bakit gusto ni Almighty Father? Bakit niya inutos sa priest, kay Eleazar? Yung scarlet naman, 3 klaseng scarlet to. Merong scarlet pimpernel, scarlet gourd, at scarlet tooth cup. Hindi natin alam kung alin ditong scarlet na to, no? Pero itong mga to, ang properties nito ay expectorant din, diuretic. Yung scarlet pimpernel.
anti-inflammatory, antifungal, antiviral. Ngayon itong scarlet gourd, anti-diabetic, anti-inflammatory, antimicrobial din. Ginagamit sa may diabetes din, sa may jaundice, at saka anti-tussive, yung ubo ng ubo, ngangati lalamunan. Ngayon itong scarlet tooth cup naman, antimicrobial din, may skin soothing properties. Sa eczema rin, sa mga dumi, no? Mga dumi-dumi. Anti-inflammatory, matanggal ang maga, at saka antimicrobial din. Para rin sa mga insect bites. At sa sugat, magdagumaling, at pwede rin gawing tea kung merong digestive discomfort. Kaya itong mga plants na to, ayaw ni Almighty Father na magkaroon ng hybrid. Kasi nga, very potent itong mga ginawa ni Almighty Father na mga plants. Makakatulong sa tao. Pero nung ginawa ng tao, pinaghalo-halo, ginawang hybrid. So, nabawasan na yung potency dahil ginawa ng hybrid ng tao. O, kasalanan natin. Makulit ang mga tao, no? Kaya nga dito sa Leviticus chapter 19 verse 19, hindi dapat ipag-mix ang seeds sa ibang mga seeds. Or crossbreeding, hindi pwede yung hybridization. At saka hindi pwedeng ipag-mix ang plants sa animals. Nagagawing gamot, no? Or ang ginagawa ng mga tao ngayon, parang pinagmimix nila yung plants at animals para mabuhay. Hindi pwedeng ipag-mix yung plants and animals kasi may iba yung byproduct. Yun ang ibig sabihin ng do not mix linen with wool kasi yung linen gawa sa plants. Yung wool galing sa animals, representative or representation ng wool yung animals. Makakaintindi kaya sa akin? Is ka naintindihan mo? Naintindihan ko sa sarili ko. Verse 7, then the priest shall wash his clothes, he shall bathe in water. Bakit? Kasi malansa. Madumi yung kanyang pinatay. No? Kahit na ano yon, heifer yon na perfect, kailangan niyang maligo. Pati yung kanyang damit kasi, yung usok, yung alikabok, yung dugo, dahil hinawakan niya, nag-sprinkle siya, baka napunta sa damit niya, sa kamay niya, kailangan niyang maglinis. And afterward, he shall come into the camp, and the priest shall be unclean until evening. Hanggang gabi, madumi siya. Di ba pag nagluluto kayo ng baka, ang lansa, di ba? Oh, yun. Dumidikit sa damit pag nagluluto kayo. And afterward you shall come into the camp, and the priest shall be unclean until evening. Verse 8, and the one who burns it shall wash his clothes in water, bathe in water, and shall be unclean until evening. Pati yung assistant niya, hindi siya priest ha, kundi pati assistant niya, kailangan maglinis din siya ng katawan. Kasi nga siya nag-assist sa priests. Na sabuyan din siya ng dugo, na humawak din siya, ganun. But yung mga animals, merong mga insekto rin sa katawan yon. Yung animals, may animals din sa katawan. Parang tao. Ang tao, tayo, meron din tayong mga hindi natin nakikita sa mga katawan natin na mga dumi-dumi. No? Hindi makita ng naked eye. Kailangan i-microscope para makita kung may dumi ba. Makikita may dumi. Kaya gusto ni Almighty Father, pati yung damit, palitan, labhan, dahil dumidikit din sa damit. Naligo ka pero hindi mo pinalitan yung damit mo, di ang baho mo pa rin. Kaya dapat, pati yung damit, papalitan.
Yung iba naliligo lang tapos yung pa rin ang damit. Baliwala lang. Di madumi ka pa rin dahil nasa damit mo yung amoy mo eh, no? Dapat palit din. Verse 9. And then a man who is clean shall gather up the ashes of the heifer. Yung, ano ba yung ashes? Yung ash. Abo ng heifer dahil sinunog na, may taong magagather nun. And store them outside the camp in a clean place. Outside the camp, pero dapat yung place malinis. And they shall be kept for the congregation of the children of Israel, for the water of purification. Yung sinunog na heifer, naging abo. Yung abo na yon, saan ihahalo yon? Sa water of purification. It is for purifying from sin. Wala nang gumagawa ng ito ngayon. Kasi nasa New Covenant na tayo. Pero nung time ni Moses, up to the time ng bago patayin si Jesus Christ at nabuhay magmuli, ito ang dapat gawin ng mga Israelites. Meron silang water of purification. Dahil nga yung abo, merong yung property na nakakalinis ng tanggal ng amoy. 'Di ba yung pag meron tayong mineral water, merong 16 filtration process at may gumagamit ng charcoal para luminis yung tubig. Naintindihan natin. Sino nakakaintindi? So may ibig sabihin, hindi lang to ceremony. Meron talagang nakakalinis talaga pag may abo. Sometimes, di ba may tao na pag nalason siya, iinom siya ng tubig na may abo. Or yung ref nyo, nilalagyan nyo ng charcoal para hindi malansa yung amoy ng ref. Yung ano dati noon, yung pag kumakain kami ng talaba, sumasakit yung tiyan namin. Ang gagawin naman ng nanay ko, magsusunog ng talaba. Pag nagsunog ng talaba, may pinapakuluan yung nasunog na talaba, tapos pinapainom. Nawawala yung sakit ng tiyan. Ba't gano'n? Ang galing. Pag may nakain nakakasakit or nakakasikmura. Ganun ang ginagawa. Kaya pag kumakain kami ng talaba, o asan magtira ka ng ibang talaba dyan para pag sumakit ang tiyan natin, sikmurain tayo, magsusunog tayo ng talaba. Inumin yung water na may sunog ng talaba, na may abo ng talaba. Yun. Verse 10, and the one who gathers the ashes of the heifer shall wash his clothes and be unclean until evening. It shall be a statute forever to the children of Israel and to the stranger who dwells among them. So same lang ng statutes ang stranger at saka ang children of Israel. Isinasama ni Almighty Father. Pinapag-unite niya ang children of Israel at saka yung stranger. So hindi lang talaga Israelite, kundi pati stranger tanggap ni Almighty Father. He who touches the dead body of anyone shall be unclean 7 days. At nakalagay dito na sino man ang humahawak o nakahawak ng tao na patay na, magiging unclean siya for 7 days. Dahil madumi yun, no? Banggitin natin na merong mga demodex, mga mites sa katawan ng tao na pwedeng lumipat sa'yo or pwedeng may sakit ang tao na nakakahawak na pwedeng mailipat sa iyo. At saka may mga bulati sila, no? Or pagka wala na ng soul sa katawan ng tao, nag-uumpisa na yung decomposition. Madidecompose na yon. Pag wala ng soul yung katawan, start na ng decomposition yun. Nag-activate na sa katawan yung mga uod-uod, ganon.
naamoy na ng mga langaw, o yun, uuurin na. Meron akong alam na na religious organization. Bakit yung congregation nila, katabi nila lagi sementeryo? Ang dumi-dumi naman ng sementeryo. Bakit katabi ng congregation nila lagi sementeryo? Hindi naman inutos ni Almighty Father yun May katabing sementeryo lagi. Tapos minsan nakita ko sa loob mismo ng congregation, ng religious organization na yon, sa building nila, makikita ko yung yung parang pangalan, tapos may year or date, kailan nabuhay at kailan namatay. Nandun mismo. Kaya ko, ay ba't may ganito dito? Dirty yon, unclean yon. Bakit doon kayo gumagawa ng gano'n? Unclean. Ha? Dito pa lang sa Old Covenant nakalagay na rito. Pero anong ginagawa ng tao? Dito tayo sa may itabi natin ang sementeryo sa tabi ng ating religious congregation. Bakit ganun ang ginagawa ninyo? Minsan doon pa mismo sa dating sepulcher, doon pa mismo itinatayo nila yung kanilang building to congregate. Ba't ganon? Sa ilalim ang daming mga buto-buto ng tao. I-check nyo. Nababasa naman natin sa Bible ito, ayaw ni Almighty Father ng kadumihan. Yung patay na tao, yung hindi pwedeng idikit sa kanya or sa mga anak niya. Dahil madumi. Pero ngayon, dahil nga si Jesus Christ, He died on the cross and rose after 3 days. Nag-iba na ang covenant. First, and the one who gathers the ashes of the heifer shall wash his clothes, and be clean until evening. It shall be a statute forever to the children of Israel, and to the stranger who dwells among you. He who touches the dead body of anyone shall be unclean 7 days. Verse 12. He shall purify himself with the water on the 3rd day, and on the 7th day, then he will be clean. But if he does not purify himself on the 3rd day and on the 7th day, he will not be clean. Gagamitin niya yung water. Whoever touches the body of anyone who has died and does not purify himself, hindi siya naglinis ng katawan niya, hinawakan niya yung tao na patay, defiles the tabernacle of the Lord, that person shall be cut off from Israel. He shall be unclean, because the water of purification was not sprinkled on him. His uncleanness is still on him. Yung water of purification, anong meron doon sa water of purification? Ano ang ingredients doon? Yung red heifer na abo. Nandun din yung cedar wood, hyssop, and scarlet. So merong antibiotic, antimicrobial, antifungal. Hindi lang basta tubig yon, na ito tubig na to, ipag-pray natin tong tubig na to, ayan malinis na. Hindi lang ganon ganun ang ginagawa ng mga tao. Ito tubig na to, okay na to, pinag-pray na natin tong tubig na to, makakagaling na yan sa mga tao. May nilagay si Almighty Father, inutos niya. Hindi naintindihan ng tao. Ako ngayon ko lang naintindihan. Kasi nga hindi tayo nagbabasa ng Bible. Verse 14, this is the law when a man dies in a tent. All who come into the tent and all who are in the tent shall be unclean
7 days. Damay-damay. Pag nasa tent kayo, kasi nga ang bahay noon, sila ay nasa wilderness, ang bahay nila ay Sukkot or booth or tent lang. Verse 15, and every open vessel which has no cover fastened on it is unclean. Kahit na yung lalagyan ng tubig or ulam na mawalang takip, unclean din yon kasi nga lumilipad yung mga bakterya. Bakterya lumilipad, no? Yung Demodex lumilipad, napunta sa tubig, napunta sa ulam or sa mana na kinakain na pag walang takip. Kaya dapat may takip ang mga pagkain. Up to now, ganun naman ang ginagawa natin, di ba? Minsan, pag may mga, may, sa, yung lamay? Anong kinakain doon? May pakain pa rin eh. May kanin tsaka ulam. Pero ang iba, biskwit lang at saka kape, no? Dumi na. Dumi yun na. Makakakain ka ba sa ganon? Kapag gutom, di ba? Kain na tayo. Kahit meron dong nakahiga na nasa cafe, kain tayo. Ika, kagutom tayo. Ang tao talaga, gutumin, matakaw. Verse 16, whoever in the open field touches one who is slain by a sword or who has died, or a bone of a man or a grave, kahit kulungan, ano ba yung grave sa taga? Kahit na ito ay libingan, or may makita kang buto ng tao, or merong tao na pinatay gamit ang sword, shall be unclean 7 days. So yung libingan, madumi din yon, no? Lalo na yung mga sementeryo. Nalala ko yung paa, yung hiwang paa ng isang saint ba yun, na sinatawag nilang saint. Tapos ikinaukaw sa tubig nung kanilang leader. Tapos yung mga tao naman dinudumog yung tubig. Iniinom nila, pinapaligo nila. Madumi yun eh. Si Almighty Father na nagsabi, madumi yun. It's demonic. Sinasamba yung patay na parte ng katawan. Ito yung paa ni Lika, ikaw natin sa tubig, inumin natin. Ba't ganon? Inumin niyo ba yun? Hindi, gagaling tayo dito. Gagaling puro bakterya yon. Naging rubber na sa sobrang tagal na. Demonic yan. Ito yung dugo ni nung santo na namatay. Ito may dugo ako dito. Lika, na hati-hati. Ba't ganon? Ayaw ni Almighty Father na gano'n. Hindi niya naintindihan. O yung mga graven images ninyo, di ba, hawak kayo ng hawak, tapos halik kayo ng halik to sa glass. Hindi nyo alam kung saan galing yung kamay ng tao na naghawak na yon. Mamaya nagkamot sa kilikili, o dito sa likod niya. Tapos naghawak doon. Tapos hahalikan mo ngayon, pupunas-punasan, tapos pupunas-punas mo sa katawan mo. O di yung galing sa, yung bulate niya, napunta na sa katawan mo. O nakain mo na ngayon, nagkaroon ka na rin ng bulate. O ngayon. Gusto mo yun, di ba? Hindi, may alcohol naman, pinupunasan namin ng alcohol. O di tanggal yung pintura. O, pipinturahan mo ngayon. Bumili ka sa hardware. Tapos sasambahin mo yung pintura. Yung natanggal yung yung braso. Pinturahan natin.
Bakit yung pintura hindi na lang yung nasambahin mo? Ito yung pintura. Ito yung pintura na gagamitin natin. Sambahin natin to. Oh. Hindi nag-iisip yung tao. Oh. Hindi, culture and tradition na namin. Culture and tradition, wala sa inutos ni Almighty Father. Nakalagay sa Romans chapter 1, graven images, mapupunta sa eternal damnation ng mga tao. Walang respeto kay Almighty Father. Naniniwala sa mga kahoy, semento, bakal, ginto, na korteng tao. Verse 17, and for an unclean person, they shall take some of the ashes of the heifer burnt for purification from sin, and running water shall be put on them in a vessel. Para sa madumi na tao, yung ashes ng heifer na sinunog, no, na merong scarlet, hyssop, and cedar wood, antimicrobial, antifungal, antibacterial properties, tas yung heifer, tas water, yun ang purification water. Pag sinasabing running water, yung water galing sa river. Verse 18, a clean person shall take hyssop and dip it in the water, yung dahon, no, ng hyssop, or izov, ezovir, aciclovir, gamot sa herpes, and dip it in the water, sprinkle it on the tent and on all the vessels, kasi nga matindi tong hyssop na to. Tanggal ang dumi. Matindi pa sa alcohol. On the persons who were there, and on the one who touched a bone, buto lang, no? Madumi ka na. The slain, the dead, or a grave. Madumi. So, ang gagawin, kukuha ng hyssop, ilalagay sa water, sprinkle sa tent, at sa vessels. So, at sa mga tao, o kung sino man ang humawak ng mga patay na tao, or buto, or sa grave, nagpunta ka sa grave, hindi ka pupunta ng hindi ka magpapagpag. Nagpunta kami sa kay yung nategi na tao, magpapagpag kami dun sa 7-Eleven. Bago kami uwi sa 7-Eleven, inililigaw ang mga kaluluwa. Ililigaw natin tong kaluluwa kasi baka sumunod sa atin. Hindi gano'n. Iniligaw, may gano'n pala. Hindi mo na tayo diretso ng bahay. Iniligaw natin. Pupunta muna tayo sa mall, doon tayo magpapagpag. Hindi gano'n. Iniligaw yung kaluluwa. Wala nang kaluluwa yon. It's either nasa heaven na siya or nasa eternal damnation. Walang susunod sa inyo. Yung mga gustong sumunod sa inyo, yun yung mga evil spirits yun. Nasusunod sa inyo kung kayo ay gumagawa ng wickedness. The clean person shall sprinkle the unclean, and on the 3rd day, and on the 7th day, and on the 7th day, he shall purify himself, wash his clothes, and bathe in water. Maliligo. Pagdating sa bahay, maligo ka. Hindi, pagod ako, tulog na lang. Wash his clothes, maligo. And that evening, he shall be clean. May nakakaintindi kaya na sinasabi ko? Madali namang intindihin to, di ba? Sino ba kausap ko? Madumi na yon, no? Hindi, mahal ko siya eh. Dirty na yon. Kasi hindi na siya tao. Kung ang isang tao ay wala ng soul, yun ay it's a thing only, body na lang.
Kaya nga diba asa na yung body? Oh, hindi na tinatawag yung yung body. Yun ang inatawag nila. Dahil yung body natin, damit lang natin to. Dito sa mundo. Ang tunay natin na pagka, ang soul natin, yun ang totoo. Yung suot natin ngayon, body na, ang laki ng damit na suot ko ngayon. Ang laki. Pero yung soul natin importante, no? Verse 20, but the man who is unclean and does not purify himself, that person shall be cut off from among the assembly. Hindi siya pwedeng makisama sa mga assembly dahil pag madumi ka, naghawak ka ng mga taong namatay na or galing ka sa grave, sa libingan, madudumi doon, hindi ka pwedeng sumama sa mga tao dahil baka makahawa ka, magkakaroon ng plague. Magkakaroon ng sakit. Nakuha mo sa kadumihan. Because he has defiled the sanctuary of the Lord. Kasi gusto ni Almighty Father malinis. The water of purification has not been sprinkled on him. He is unclean. Alam natin yung water of purification, ano? Hindi lang ito basta water. May kahalo ito na hyssop. At scarlet at cedar wood at red heifer na sinunog. Abo. Yun ang water of purification. Hindi lang to isang tubig lang. Verse 21, it shall be a perpetual statute for them. He who sprinkles the water of purification shall wash his clothes, and he who touches the water of purification shall be unclean until evening. Pag nag-sprinkle ka ng water of purification, dapat linis ka rin ng damit mo. At he who touches the water of purification, magiging unclean din siya until evening. Verse 22, whatever the unclean person touches shall be unclean, and the person who touches it shall be unclean until evening. Kasi ayaw ni Almighty Father maghawa-hawa ang mga tao sa kadumihan, literal. Kaya ito, para sundin ng mga tao, hindi magkasakit. Hindi magkaroon ng plague. Numbers chapter 20. Then the children of Israel, the whole congregation, came into the wilderness of Zin in the first month, and the people stayed in Kadesh. Di ba nabanggit natin dati? Yung Kadesh, nabasa na natin. Asan ba yung Kadesh? Sa Exodus chapter 17. Dito sa Exodus chapter 17, then the congregation of the children of Israel set out on their journey from the wilderness of Sin according to the commandment of the Lord, encamped in Rephidim, but there was no water for the people to drink. Kaya, therefore, the people contended with Moses and said, give us water that we may drink. Ito yon, wilderness of Sin. Bumalik sila. Okay? First time nila nasa wilderness of Sin. Pero dito sa Numbers chapter 20, pangalawang ikot na nila ito, pangalawang stay na nila sa wilderness of Sin. Kasi nga, ang sinusundan nila ay yung cloud kung saan nagtatago si Almighty Father. So, ibinalik sila ni Almighty Father sa wilderness of Sin in the first month. And the people stayed in Kadesh. And Miriam died there and was buried there. So, nung time dito sa Exodus, buhay pa si Miriam. Ngayon, nung dito na sa Numbers chapter 20, namatay na si Miriam. Sa Kadesh, doon siya nilibing.
Inuna ni Almighty Father yung babae. Ba't yan na? Yung babae. Now there was no water for the congregation, so they gathered together against Moses and Aaron. Nagreklamo na naman ng mga tao. Kaya lumapit na naman sila kay Moses at saka kay Aaron. And the people contended with Moses and spoke, saying, "If only we had died when our brethren died before the Lord." Sana namatay na lang kami, gaya nung tayo na namatay, yung mga kapatid namin. Ganito yung mga tao, di ba? Sana namatay na lang kami, gaya na namatay yung mga kapatid namin. Sana nasama na lang kami doon kasi wala naman tubig dito. Ganun yung mga tao, mga sarcastic. Why have you brought up the assembly of the Lord into this wilderness, that we and our animals should die here? Hindi naman si Moses at saka si Aaron ang nagdala doon sa wilderness, kundi si Almighty Father. Ang sinisisi ng mga tao ay si Moses at saka si Aaron. Mamamatay kami dito, pati mga animals namin. Dito mo kami dinala. Verse 5, "And why have you made us come up out of Egypt to bring us to this evil place?" Bakit mo kami tinanggal sa Egypt? Dapat doon na lang kami. Tapos napunta pa kami dito sa mas malalang lugar. Kasi nga, kaya sila nagreklamo, hindi nila personally na-experience si Almighty Father. Although nakikita nila yung mga miracles, nakakalimutan nila. Akala nila normal lang yon. Akala nila normal lang na bumubuka yung lupa at kinain yung si Abiram, si Dothan, si Korah, tsaka si On. Akala nila normal lang yun. Akala nila normal lang yung cloud na nakikita nila. Akala nila normal lang yung pillar of fire. Hindi nila nakikita yung miracles. Kasi nga, ang nakakausap ng Almighty Father ay si Moses. At si Moses nirelay niya kay Aaron. Kaya nga si Almighty Father, as proof, kumuha siya ng 70 men to prophesy. Pero hindi pa rin naniwala yung mga tao. Up to now, ganun pa rin. Kahit may kulog at kidlat, hindi humingi ng tawad kay Almighty Father. Kahit may baha, kahit may calamities, kahit may war, hindi humingi ng tawad kay Almighty Father. Hindi nakikita. Dahil yung isip lang ng tao nandito lang sa mundo, wala sa mga spiritual things, wala sa isip nila si Almighty Father, wala sa heart nila si Jesus Christ. Verse 5, ulitin natin, "And why have you made us come up out of Egypt to bring us to this evil place? It is not a place of grain or figs or vines or pomegranates, nor is there any water to drink." Wala kaming prutas dito. Walang grains, walang figs, vines, or grapes, pomegranates, wala. Wala rin tubig. Ba't pa kami dinala dito? So Moses went from the presence of the assembly to the door of the tabernacle of meeting. Kinausap nila si Almighty Father, and they fell on their faces, and the glory of the Lord appeared to them. Mamakaawa si Moses at Aaron kay Almighty Father. Kaya si Almighty Father appeared to Moses. Then the Lord spoke to Moses, saying, "Take the rod, or your staff, you and your brother Aaron gathered congregation together, speak to the rock before their eyes." Kausapin niyo yung bato, dalhin mo yung staff mo, kayong magkapatid, gather mo lahat ng congregation, ipakita ninyo, ibig sabihin ng Almighty Father, kausapin mo yung bato, and it will yield its water. "Thus you shall bring water for them out of the rock, and give drink to the congregation and their animals." Kausapin mo yung bato. Utos ni Almighty Father yun. So Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. And Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock, and he said to them, "Hear now, you rebels," sabi ni Moses. Ito, makinig kayo mga rebelde. "Must we bring water for you out of this rock?" Dapat ba kaming maglabas ng tubig galing sa bato na to? Yun ang pagkakasabi ni Moses.
Then Moses lifted his hand and struck the rock twice with his rod, and water came out abundantly, and the congregation and their animals drank. Pero nagalit si Almighty Father. Bakit? Ba't nagalit si Almighty Father kay Moses? Ito ang reason kung bakit hindi makakapasok si Moses sa land flowing with milk and honey. Then the Lord spoke to Moses and Aaron, because you did not believe me, to hallow me in the eyes of the children of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them. Hindi kayo makakapasok, Moses and Aaron, sa land flowing with milk and honey, kasi hindi mo ako in-acknowledge. Ano ang sinabi ni Moses? Hear now, you rebels. Must we bring water for you out of this rock? Magdadala ba kami ng tubig galing sa bato na to, mga rebelde? So instead of giving thanks to the Almighty Father and to tell the Israelites, itong water na to galing to kay Almighty Father, inutusan kami ni Almighty Father na itap namin itong bato na to para magkaroon ng water, and we must worship Him, glorify Him, be thankful for all His blessings. Hindi na ganun si Moses, kundi sabi niya, hear now, you rebels. Must we bring water for you? Kami ba magdadala ng tubig para sa inyo? Galing sa bato na to? Parang kinuha niya yung acknowledgement. Hindi niya acknowledge yung Almighty Father. Kinuha niya yung dapat na para kay Almighty Father. No? So, kasalanan ni Moses. So, meaning si Moses, hindi siya perfect. Nagkakasala din si Moses. At inalaw ni Almighty Father na magkasala si Moses. Alam ni Almighty Father na magkakasala siya. Para malaman natin na si Almighty Father mapagpatawad siya. Kahit nagkakasala ang mga anak niya sa kanya, nagpapatawad siya. Pero may penalty. Hindi siya makakapasok sa land flowing with milk and honey. Verse 13, this was the water of Meribah, because the children of Israel contended with the Lord, and He was hallowed among them. Ang tawag sa water na yon, sa lugar na yun, ay tinawag na Meribah or contended. Kasi the children of Israel contended with the Lord, and He was hallowed among them. Verse 14, now Moses sent messengers from Kadesh, the king of Edom. King of Edom, Edomites, Esau to, kapatid ni Jacob. Alam natin na si Jacob, anak niya yung 12 tribes. So magkakamag-anak sila. Pero ayaw ng Edomites padaanin ang mga Israelites. Now Moses sent messengers from Kadesh, the king of Edom. Thus says your brother Israel, kasi nga magkapatid sila, Edom and Israel. You know all the hardship that has befallen us. How our fathers went down to Egypt, and we dwelt in Egypt a long time, and the Egyptians afflicted us and our fathers. When we cried out to the Lord, He heard our voice and sent the angel and brought us up out of Egypt. Now here we are in Kadesh, a city on the edge of your border. Pinapaalam nila nandito kami. Nagpadala siya ng tao to speak to the king of Edom na padaanin sila para makapunta sila sa land flowing with milk and honey. Ano ang ginawa ng king of Edom? Tuloy natin. Verse 17, please let us pass through your country. We will not pass through fields or vineyards, nor we will drink water from your wells. Dadaan lang kami. Hindi kami dadaan sa inyong mga fields, sa mga taniman ninyo. Dadaan lang kami sa country. Hindi kami inom sa well ninyo. Hindi mo mababawasan yung tubig. We will go along the king's highway. Sa highway lang kami dadaan. Hindi namin kayo sasakupin. Wala kaming intention na masama sa inyo. We will not turn aside to the right hand or to the left until we have passed through your territory. Yun lang ang gusto namin. Dumaan lang kami. Diretso lang kami. Hindi kami kakaliwa o kakanan or may sasakupin kami. Hindi kami magnanakaw ng mga lupain sa inyo. Hindi kami titira dyan. Dadaan lang kami. Then Edom said to him,
You shall not pass through my land, lest I come out against you with a sword. Hindi kayo pwede dumaan. Papatayin ko kayo gamit ang aking espada. So the children of Israel said to him, we will go by the highway. Sa highway lang naman kami dadaan. Yung pinaka big road kung saan sila pwedeng dumaan, dun sila dadaan. And if I or my livestock drink any of your water, then I will pay for it. Let me only pass through on foot, nothing more. Wala na. Walang labis, walang kulang. Gusto lang namin dumaan, at kung may uminom man na mga tao or animals dun sa tubigan ninyo, sa river ninyo, or sa well ninyo, magbabayad kami. Pero dadaan lang talaga kami. Then he said, you shall not pass through. So Edom came out against them with many men and with a strong hand. Hindi pumayag ang Edomites. Thus Edom refused to give Israel passage through his territory, so Israel turned away from him. Kaya nag-back out ang mga Israelites. Hindi sila dadaan sa lugar ng mga Edomites. Nag-back out sila. Bakit sila nag-back out? Bakit hindi pumayag ang mga Edomites? Dahil, anong sabi ni Almighty Father? 40 years sila sa wilderness. Kaya, hindi pumayag ang mga Edomites. Kung hindi sinabi ni Almighty Father na 40 years sila sa wilderness, papapayag, no? Papayag yung Edomites. Pero si Almighty Father, He hardened the heart of the king of Edom para matuto ang mga Israelites. Verse 22. Now the children of Israel, the whole congregation, journeyed from Kadesh and came to Mount Hor. From Kadesh, hindi sila napadaan, nagpunta ngayon sila sa Mount Hor. And the Lord spoke to Moses and Aaron in Mount Hor by the border of the land of Edom. Border yon. Mount Hor, katabi ng land of Edom. Nagpunta sila sa Mount Hor. Kinausap ni Almighty Father si Moses and Aaron. And then, verse 24, Aaron, yung high priest na si Aaron, Aaron shall be gathered to his people, sabi ng Almighty Father. Ang ibig sabihin ng Aaron shall be gathered to his people, he will die and join his ancestors. For he shall not enter the land which I have given to the children of Israel, because you rebelled against my word at the water of Meribah. Mamamatay na si Aaron, okay? Pero kaya hindi siya makakapasok sa land flowing with milk and honey dahil sa nangyari sa water of Meribah. Dito sa verse 12 of Numbers chapter 20. So dito sa Numbers chapter 20 verse 24, in-inform na ni Almighty Father na kukunin na niya si Aaron. Makakasama na ni Aaron ang kanyang mga ancestors. Verse 25. Take Aaron and Eleazar his son and bring them up to Mount Hor. So ang kapalit ni Aaron was Eleazar, yung kanyang anak. Iakyat sa Mount Hor. Magiging high priest after Aaron was Eleazar. Verse 26, and strip Aaron of his garments. Tanggalin mo yung damit ni Aaron, nasuot-suot, and put them on Eleazar his son. Ang magsusuot na ng damit ni Aaron ay ang kanyang anak na si Eleazar, siya na magiging high priest. For Aaron shall be gathered to his people and die there. Mamamatay siya. Sa Mount Hor. Doon namatay si Aaron. Iakyat si Aaron sa Mount Hor. Verse 27, so Moses did just as the Lord commanded, and they went up to Mount Hor in the sight of all the congregation. Na maalam na to si Aaron. So malungkot yung mga tao. Kahit na inaaway-away na si Moses at saka si Aaron, syempre malungkot sila, hindi na nila makikita si Aaron.
At alam ni Aaron yun. Hindi takot si Aaron. Moses stripped Aaron of his garments and put them on Eleazar his son. Yun ang nagmana ng kanyang garments dahil siya na magiging high priest. And Aaron died there on the top of the mountain, the Mount Hor. Then Moses and Eleazar came down from the mountain. Ang bumaba na lang ng mountain ay si Moses at Eleazar. Naiwan si Aaron, yung body niya. Now when all the congregation saw that Aaron was dead, all the house of Israel mourned for Aaron 30 days. So dito sa Numbers chapter 20, nakalagay dito na nawala na si Miriam, no? Sa Numbers chapter 20 verse 1. And then dito sa Numbers chapter 20 verse 28, si Aaron naman. So dalawang kapatid ni Moses, tapos na yung kanilang journey. Si Aaron at saka si Miriam, tapos na ang kanilang pagsaserve kay Almighty Father. Papahinga na sila. Sabay sila, no? Ano to? 1 day lang mga nangyari to? Or 2 days? Hindi natin alam kung ilang araw nangyari to. Pero halos sabay si Miriam at saka si Aaron. Tapos na yung kanilang role dito sa mundo na to. So pagtapos ng role natin, yung mission natin sa mundo na to, kailangan na natin magpahinga. Tatawagin tayo ni Almighty Father. Numbers chapter 21. The king of Arad, the Canaanite, who dwelt in the south, heard that Israel was coming on the road to Atharim. Then he fought against Israel and took some of them prisoners. Dito sa Numbers chapter 21. May nakuhang prisoners. Si King Arad, the Canaanite. Kasi alam nila na darating. Nasa bandang south siya no, ng land of Canaan. Papasok yung mga Israelites. Pero alam niya na papunta doon ang mga Israelites. So, he fought against Israel and took some of them prisoners. So Israel made a vow to the Lord and said, if you will indeed deliver these people into my hand, then I will utterly destroy their cities. So, nag-promise ang mga Israelites kay Almighty Father na kung ibibigay ni Almighty Father sa kanila or matatalo nila ang si King Arad, sisirain ng mga Israelites ang city na ginawa ni King Arad, lahat ng cities. Kasi sa mga cities na yon may mga nakatayo na mga graven images. May mga sacred pillars sila. Yung mga Canaanites, Jebusites, may mga Diyos-Diyosan sila na sinasamba. Na iba-ibang klase, paganism. Verse 3, and the Lord listened to the voice of Israel. Nagtiwala si Almighty Father sa Israel, sa mga children of Israel, and delivered up the Canaanites, and they utterly destroyed them and their cities. So the name of that place was called Hormah. Kaya naging Hormah ang name. Hormah means utter destruction. Total destruction, ibig sabihin, destroyed totally. Ibig sabihin ng Hormah. So they were victorious.
Yung mga Israelites kasi they promised the Almighty Father that they would destroy the cities and all its structures of the Canaanites led by King Arad. Verse 4. Then they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom. Imbis na sa land of Edom sila dadaan, parang shortcut kasi yun. Ang ginawa ni Almighty Father, pinaikot sila, mas malaki, mas imbis na shortcut, long cut. Dahil nga, alam ni Almighty Father, sinabi na niya sa mga Israelites, 40 years sila sa wilderness. Parusa ni Almighty Father yun. Kaya hindi sila pinadaan ng mga Edomites. Kaya mahaba ang kanilang journey. And the soul of the people became very discouraged on the way or impatient. Wala silang pasyensya. Reklamo na naman sila. Ano na naman nangyayari sa atin? Alam naman nila na 40 years nga sila. Hindi nila matanggap. Kaya nalalagas sila. Yung binilang na census, yung binilang na census, lagas na sila. Pero, syempre, may nababuhay. Pero nung time na binilang ito, 20 years old and above, no? Pero yung mga nagiging 20 years old na dito, after ni Almighty Father magbigay ng statute na 20 years old and above, makakapasok yun. Pero yung mga binilang bago sila magalit or yung mga spies, yung mga espiya, bago yon, yung mga 19 years old, nung time na yon, makakapasok yun. Up to this time, ng mga nanditong mga 19 years old, at yung mga 20 years old, makakapasok na rin kasi nagbigay na ng statute si Almighty Father nung time na yun, 20 years old yung mga time na yun, yun ang mga hindi makakapasok, 20 years old and above. So kung meron man naging 20 na dito, nung time na to, makakapasok na sila sa land flowing with milk and honey. So very impatient yung mga tao. Yung mga tao rin ngayon impatient. Kaya nga agaw-agawan, di ba? Yung mga tao ngayon, agaw-agawan ng kayamanan, pagalingan, pasikatan, gumagawa ng mga gulo para kung sinong gumawa ng gulo, yun sisikat, you know. Sa internet, marami nga nakikipag-away para sumikat. Verse 5, the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Yun na naman kanilang dialogue. Yun na naman kanilang script. Hindi na iba yung kanilang script. Gusto nilang i-manipulate. Si Almighty Father, victim mentality. Noon pa man may pa-victim na. Ito, walang bago. There's nothing new under the sun. Pa-victim na pa rin, no? Victim mentality. For there is no food and no water, and our soul loathes this worthless bread. Sabi nila. Or detests. Worthless bread daw yung mana. Samantala yung nabigay ni Almighty Father, walang kahirap-hirap, hindi sila magtatanim, hindi sila mag-aani. Bigay ni Almighty Father yon, free gift yon. Hindi man lang nagpasalamat, kundi worthless, sawa na kami dito, ayaw na namin to. Kung talagang gutom, kakain. No. Na-try ko na yan. Kung talagang gutom ako, kakain talaga ako kahit kanin. Kahit toyo, ulam. Kung talagang gutom. Pero kung hindi ka gutom, hindi ka kakain eh. Verse 6, so the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and many of the people of Israel died. O, lagas na naman sila. Ang dami na naman nabawas. Kinagat sila ng fiery serpents, or itong fiery serpents, ito ay mga vipers. Saan ba yung fiery serpents?
Yung fiery serpents, ito ay tinatawag na Echis snake or saw-scaled viper. Causes severe, rapid local swelling, intense pain, and significant, often uncontrollable bleeding or hemorrhage. Due to venom that destroys tissues and prevents blood clotting, without prompt anti-venom, this can lead to necrosis, renal failure, and death, with symptoms starting within 75 minutes to 27 hours. Bilis lang na 75 minutes, andun na agad yung symptoms. 1 hour and 15 minutes, ayan na, mararamdaman mo na. Pagkagat sa'yo, magbe-bleed ka na. Tapos yung laman mo, necrosis, yung natutunaw ang laman. Okay? Necrosis, natutunaw ang laman, tapos nagbe-bleed ka na, tapos may nana na yon, tumutulo na yung sabaw ng katawan mo. Butas na yung kamay mo kung sa kamay ka kagatin. Kung sa paa, butas yung paa mo. Hemorrhage, magkakaroon ka rin ng magiging anemic ka rin. Kaya dapat magkaroon ng anti-venom. Dahil kung hindi mamamatay ka, mabilis lang ang turnaround time, 27 hours. Isang araw at 3 hours. 75 minutes, isang oras at 15 minutes, up to isang araw at 3 hours. Intense swelling, bruising, blistering, and potential necrosis or tissue death. Nangingitim yun. Nauupod. Makikita mo uka. Mabilis. Hindi tumitigil ang dugo. The venom makes blood incoagulable, causing internal bleeding, systemic hemorrhage, and bleeding from the gums or into the urine. Yung gilagid mo, dudugo, pati yung ihi mo may dugo. Painful swelling can spread to the entire limb and adjacent trunk. So, halimbawa sa paa ka kinagat, buong paa mo masakit. At katawan mo na pataas. So, ang serious complication, acute renal failure, cardiac toxicity, and profound anemia. So, maraming namatay dahil doon. Ang pangalan ng snake ay Echis snake or saw-scaled viper. Yon ang tinatawag na ano ba yun? Yun ay tinatawag na fiery serpents. Padala ni Almighty Father para parusahan ng mga tao, malagas. And they beat the people, and many of the people died. Or many of Israel died. Therefore the people came to Moses and said, lumapit na naman sila kay Moses. We have sinned, nagkasala kami. For you have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that He take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. Alam naman nila na pag nagkakasala sila, may kaparusahan. Hindi na natuto. Hindi na natakot yung Almighty Father. Nakita na nga nilang bumukas yung lupa at nilamon yung family ni Korah, ni Dathan, ni Abiram, at saka ni On. Tsaka yung fire galing from heaven na tinupok yung 250 men. Hindi natuto. Then the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on the pole. And it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. Make a fire, gumawa ka ng
serpent, kamukha ng fiery serpent. Ilagay mo sa pole. And it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. Kung sino man ang tumingin dun sa pole na nandun yung fiery serpent na nakalagay sa pole, titingnan lang ganon, gagaling siya. So Moses made a bronze serpent and put it on a pole, and so it was, if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. So up to now, ginagamit pa rin ng mga tao to. Anong tawag? Ay caduceus. Kaya nga sa mga ospital, ang ginagawa ng design, may serpent. At saka yung serpent nakapulupot yung serpent dito sa, kunyari ito ay rod or pole, nakapulupot yung serpent, no? Sa mga ospital makikita nyo yan. Kasi nga, ang utos ni Almighty Father, kung sino ang titingin doon sa serpent, gagaling. Ang ginawa naman ng mga ospital, ay ganun pala yun. So tayo, mga doktor tayo, gagawa tayo ng ospital, titingin sila sa atin, may logo tayo na may serpent na may ahas, gagaling sila. O yung mga drugstore naman, yun ang kanilang logo din. O pag bumili sila ng gamot dito, gagaling sila. O. Pero hindi yon. Ang ibig sabihin ni Almighty Father dito, acknowledge your sin. Tingnan mo kung bakit ka namamatay. Andun, kaya ka namamatay. Dahil sa kasalanan, hindi mo dapat sisihin si Moses o si Almighty Father. Kaya nga, tumingin ka ron. Acknowledge mo. Aminin mo. Dito sa 2 Corinthians, no? Si Jesus Christ, wala siyang kasalanan. Never siya nagkasala. Pero sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God. Si Jesus Christ, He was crucified on the cross. Kaya kung sino ang titingin sa cross and to acknowledge that Jesus Christ is our Savior, masasave tayo. Dahil si Jesus Christ, inaako niya yung kasalanan natin, yung kadumihan natin. Gaya ng serpent, yung serpent, madumi yun. Acknowledge mo na yung kadumihan ng serpent, dun ka namamatay. Ngayon, nung dumating si Jesus Christ, He died on the cross, tingnan natin si Jesus Christ na nasa cross, acknowledge that Jesus Christ died for our sins. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Kaya yung kay Jesus Christ, may counterpart dito sa Old Covenant. May pattern, no? So hindi nag-iba si Almighty Father. Same as before si Almighty Father. The covenant only became better when Jesus Christ was born and He was crucified and He died and rose again and rose after 3 days. Kaya yung mga ospital or kaya mga drugstore, mali yung pagkakaintindi nila. Hindi sila ang makakagaling. Ang makakagaling si Jesus Christ. He is our healer. Kasi hinil niya ang ating hearts, ang ating soul and spirit, hinil ni Jesus Christ. Because He died on the cross for His friends. Mahal ni Jesus Christ ang kanyang mga friends. And He wants us to reign with Him. Dito na tayo sa verse 10. Now the children of Israel moved on and camped in Oboth. May natira pa. May natitira pa. Hindi pa nauubos yung mga 20 years old and above na wicked people. May natira pa. Now the children of Israel moved on, camped in Oboth.
And they journeyed from Oboth and camped at Abarim, Abarim, or heaps of Abarim, in the wilderness which is east of Moab toward the sunrise. Yung Moab, alam natin kung nasan yung Moab. Yung Moab ay nasa bandang Jordan ngayon, no? So nakapunta na sila, nakaikot na sila. Inikot nila yung Edom kasi hindi sila pinadaan doon. Toward the sunrise, from there they moved and camped in the valley of Zered. From there they moved and camped on the other side of the Arnon, which is in the wilderness that extends from the border of the Amorites. For the Arnon is the border of Moab, between Moab and the Amorites. So palipat-lipat sila ng camp. Ang sinusundan nila, si Almighty Father. Yung nasa clouds. At sa gabi, pillar of fire. No, nalabas sa test natin yan. Tandaan natin. Iska. Verse 14, therefore it is said that in the book of the wars of the Lord, Wahab in Supa, the brooks of the Arnon, and the slope of the brooks that reaches to the dwelling of Ar, and lies on the border of Moab. From there they went to Beer, which is the well where the Lord said to Moses, gather the people together and I will give them water. Nagpunta sila sa Beer. Lugar tong Beer, hindi to yung iniinom na beer na iniinom ninyo. Papakakalasing kayo. May lugar na Beer, no? Then Israel sang this song. Spring up, O well, all of you sing to it. The well the leaders sank, dug by the nations' nobles, by the lawgiver with their staves. Nagkantahan ang mga Israelites. And from the wilderness they went to Matana, from Matana to Nahaliel, from Nahaliel to Bamoth, and from Bamoth in the valley that is in the country of Moab. Palipat-lipat sila ng lugar. Jeshimon of Moab, or country of Moab, to the top of Pisgah, which looks down on the wasteland or field. Palipat-lipat sila. Verse 21, did Israel send messengers to Sihon, king of the Amorites? So yung pangalan ng king ng Amorites, Sihon. Let me pass through your land. We will not turn aside into the fields or vineyards. We will not drink water from your wells. We will go by the king's highway until we pass through your territory. Nagpadala ng message. Gaya ng message nila sa mga Edomites, let us pass through your land. Hindi kami kukuha sa fields ninyo or sa vineyards ninyo, ng mga tanim ninyo, ng mga fruits ninyo. Hindi kami pupunta ron, wala kaming kukunin, hindi kami inom ng tubig sa mga well ninyo. Basta straight lang kami, dadaan lang kami, may pupuntahan kami ibang lugar, hindi namin kayo sasakupin, wala kaming mga bad intentions. Hanggang doon until we passed through your territory, dadaan lang kami. But Sihon would not allow Israel to pass through his territory. Ayaw rin ng king of Amorites. Bakit ayaw ng king of Amorites? Si Almighty Father. Kasi nga 40 years sila sa wilderness. Pinipigil sila ni Almighty Father. So Sihon gathered all his people together and went out against Israel in the wilderness. Inatake niyang mga Amorites, inutusan ni King Sihon yung mga soldiers niya to attack the Israelites in the wilderness. And he came to Jahaz and fought against Israel. Kaya nga hinanda ni Almighty Father ang mga anak niya, yung bawat tribes, ng mga soldiers, no? Hinanda ni Almighty Father.
So tayo rin ganito dito sa mundo. May mga gusto tayong mangyari sa buhay natin. May mga trials and tribulations tayong pinagdadaanan. Mga tests. Hindi muna anak. Hindi muna. May ganito pang mangyayari. Wag muna. Merong time frame si Almighty Father. And we must trust Him. Because He knows what's best for us. Verse 24, Then Israel defeated him with the edge of the sword and took possession of his land from the Arnon to the Jabbok, as far as the people of Ammon or Ammonites. For the border of the people of Ammon was fortified. Yung border ng people ng Ammon, fortified. Ibig sabihin may stronghold sila. Meron silang mga mataas na structure pag sinasabing fortified. So Israel took all these cities, and Israel dwelt in all the cities of the Amorites, in Heshbon and its all villages. From Heshbon was the city of Sihon, king of Amorites, who had fought against the former king of Moab. Magkaaway dati, king of Amorites and king of Moab, and had taken all his land from his hand as far as the Arnon. Dati king of Moab ang may-ari, nakuha ng king of Amorites. Ngayon, sino na nagmay-ari? Ang Israelites. Verse 27, Therefore, those who speak in Proverbs say, Come to Heshbon, let it be built, let the city of Sihon be repaired. So, merong kasabihan, no? Or Proverbs, or parable. Come to Heshbon, let it be built, let the city of Sihon be repaired. For fire went out from Heshbon, a flame from the city of Sihon. It consumed Ar of Moab, the lords of the heights of the Arnon. Woe to you, Moab, you have perished, O people of Chemosh. Tauhan ni Chemosh. Sino ba itong si Chemosh na nga to? Ito ay isang false deity or false god. God ng mga Moabites. Si Chemosh. He has given his sons as fugitives and his daughters into captivity to Sihon, king of Amorites. So itong si Chemosh, gusto niya human sacrifice. Gusto niya yung mga Moabites mag-sacrifice sa kanya ng humans. Yun si Chemosh, wicked. Ito ay isa sa mga fallen angels. Yun ang ginagawang Diyos or Diyos ng mga Moabites. He has given his sons as fugitives, his daughters into captivity to Sihon, king of the Amorites. But we have shot at them. Heshbon has perished as far as Dibon or Dibon. Then we laid waste as far as Nopha, which reaches to Medeba. Thus Israel dwelt in the land of the Amorites. Then Moses sent to spy out Jazer, and they took its villages and drove out the Amorites from there. No? Inutusan ni Moses na mag-spy sa Jazer. Or mag-secretly search sa Jazer. Tapos kinuha nila yung villages and drove out the Amorites. Pinaalis nila yung mga Amorites. Verse 33. And they turned and went up by the way to Bashan. So Og, king of Bashan, went out against them, he and all his people, to battle at Edrei. Then the Lord said to Moses, Do not fear him, for I have delivered him into your hands. Sabi ni Almighty Father kay Moses, wag mo siyang katakutan. Magiging victorious kayo. Dahil ibinigay ko na sa inyo. Hindi pa man nangyayari, naglalaban sila. Done deal na kay Almighty Father, tapos na ang laban. Ibinigay ko na sa iyo. Huwag ka na mag-alala. Sabi ni Almighty Father kay Moses, with all his people and his land, and you shall do to him as you did to Sihon, king of Amorites. Kung ano ang ginawa mo kay Sihon, na king of Amorites, ganun din ang gagawin mo. Ha?
doon sa mga kay sa Og, king of Bashan, kay Og, ganun din ang gagawin mo. Sa king of Amorites, ganun din ang gagawin mo sa kay Og, king of Bashan. You shall do to him as you did to Sihon, king of the Amorites, who dwelt at Heshbon. So they defeated him, his sons, and all his people, until there was no survivor left him. And they took possession of his land. So naging kanila yung lupain. Dadaan lang sila, ayaw silang padaanin. Ano nangyari? Dadaan lang kami, ayaw nyo kayong padaanin. O, tinan mo, nasakop na ngayon nila ang lupa ng mga Israelites because the Almighty Father was with them. So tayo rin, ganun din, pagkasama natin si Almighty Father, we will always be victorious. Dapat lang ang gagawin natin ay to wait for His go signal. Lord, tama ba itong gagawin ko? Wait. Pag sinabi ng Almighty Father, wait ka muna. Okay, Lord, I'll wait. Makikinig tayo kasi kung sarili natin ang susundin natin, lahat ng mga decision making natin mali. Kaya nga the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Pag may takot tayo kay Almighty Father, lahat ng mga sinasabi niya susundin natin dahil alam natin ng repercussions, masisira ang buhay natin. Kaya matuto tayong pakinggan ang salita ng tatay natin through Jesus Christ. So kung gusto natin kausapin si Almighty Father, we will talk to Jesus. Jesus, we want to talk to our Father. Kaya we always use the name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Dahil si Jesus Christ ang only mediator to our Father, no one else. Thank you, and God loves us all so much.